Welcome to Alex TV Pusong FPS Korea. Pakisupport po ng aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng subscribe button at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang mga videos. Kaya simulan na natin. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan man kayo sa Pilipinas, welcome po kayo sa Alex TV. Ngayon po ating sasagutin ang mga katanungan ng ating mga FPS aspirant na nababasa natin sa Facebook o nababasa natin sa mga comment sa Facebook, sa YouTube. Atin pong sasagutin para po sa inyo. Maraming nababasa natin sa Facebook na mga tanong, especially sa mga baguhan pa nag-aaral ng Korean language, yung hindi pa naka-graduate o kakaumpisa pa lang ng kanilang pag-aaral or 1 week pa lang sila nag-aaral ng Korean language. At doon din sa mga tapos na nag-aaral ng Korean, nakagraduate na sila ng 1 month schooling ng Korean language. Pagkatapos po ng pag-aaral, marami silang tanong sa kanilang isipan agad. Una, kailan ba makakaalis pagkatapos nilang mag-aral ng Korean language? Ang sagot po dyan ay hindi po agad tayo makakaalis ng patungong Korea, makapagtrabaho sa Korea pagkatapos ng schooling dahil mayroon pong prosesong dapat sundin. Pagkatapos po after po ng schooling nyo sa Korean Language Training Center ay mag-aantay po tayo ng registration. Yung ihalin tulad natin sa pag-exam ng civil service, kung familiar kayo dyan, di ba yung mga gustong mag-exam ng civil service, mag-aantay sila ng registration or link for registration na makapag-register. Pagkatapos po ng register sa civil service ay i-evaluate po yon ang kanilang mga in-input na mga detail nila, kung tama ba ang kanilang nilagay na requirements o tama ba yung mga in-input nila na mga detail nila patungkol sa kanilang sarili, sa kanilang detalye sa kanilang papers, kung tama ba. Ganyan din po sa EPS Korea or sa pag-a-apply ng Korean ng factory worker sa South Korea. Pagkatapos po ng schooling, hindi po ang eskwelahan nyo ay wala po silang kakayahan na magpaalis inyo sa South Korea para makapagtrabaho kaagad. Pagkatapos po ng schooling, mag-aantay kayo ng link for registration, which is makikita yan o ipopost yan ng DMW website or POAA. Yan na po ang pinalitan na kasi ang pangalan ng website ng POAA, which is DMW na ngayon. Pero ang laman ng website, pareho pa rin nung POAA pa ang pangalan ng website. Actually, ang registration po ay unpredictable po kung kailan po yan lalabas. At kapag may link na ay doon ka na pwedeng makapag-register upang makatake ka ng exam. Pero pag fresh graduate ka pa, wag mo munang isipin ang registration o kailan ka makakaalis ng Korea. Ang isipin mo ay mag-aral muna. Focus ka muna sa pag-aaral habang naghihintay ng registration. Kasi literal pagkatapos ng 1 month schooling ay self-study ka, babalik ka sa for example yung training center, Korean school or Korean school ay nasa city or nasa lungsod. Uuwi ka sa inyo, talaga literal na mag-self-study ka.
Although pwede ka namang kahit nasa bahay ka, kahit umuwi ka na pagtapos ng ang 1 month schooling mo, pwede ka namang mag-study sa bahay at mag-sit in sa eskwelahan pa rin, sa teacher pa rin ninyo sa pinag-aralan mo, pero online na. Pero at least alam mo na kung ano ang mga basic. Pero kung hindi ka pa satisfy sa 1 month schooling mo sa eskwelahan niyo, pwede ka namang mag sit in sa inyong eskwelahan kahit nasa bahay ka lang, online lang. While nag-aaral ka, magsisit in ka sa kanila kahit anong oras na gusto mo, kung anong available ang kanilang online class, para for refreshing lang yan eh. Kasi alam mo na yung basic, nasa utak mo na yung magbasa ka ng alphabet, sa Korean alphabet, conjugation, consonant, vowel, makakabasa ka na ng Korean word, syllable by syllable. Kung baga yung pagsisit-in mo ay refreshing na lang. Depende yan kasi meron ding mga estudyante na kahit nag-aral na sila ng 1 month, ay hindi pa rin nila alam ang mga alphabet at saka consonant, paano magbasa. So, babalik talaga sila sa pagsisit-in. At sa tanong po na anong mangyayari pagkatapos ng schooling, ang sagot po ay mag-aantay lang din ng registration. Pero habang naghihintay ng registration ay magre-review, magsi-self-study, mag-aaral ng mabuti para pag makapasa sa registration at makapag-exam, handang-handang yung sarili kung ano man ang mga question na ibabato sa iyo sa exam. Kaya mong lagpasan o kaya mong intindihin ang karamihan sa question at isin lang sa iyo. Parang sure na sure ka sa sarili mo sa pag-i-exam. Kahit may kaba ka, kahit hindi ka sigurado sa pag-i-exam mo, may duda ka sa sarili mo, pero manalig ka lang sa iyong mga vocabulary, manalig ka lang sa iyong sarili, manalig ka lang sa iyong napag-istadihan na mga lesson, manalig ka lang sa pinagdaanan mo, at ang pinaka-importante, manalig ka lang sa pinag-aralan mo. Yan talaga ang pinanghahawakan ko nung papunta ako or araw na ng exam ko. Dahil maraming nagsasabi na ang hirap daw ng exam. Ang inisip ko lang nun ay Diyos na lang ang bahala sa akin at sana malagpasan ko ang exam at nananalig talaga ako sa pinag-aralan ko. Thank you po sa panonood. Sana po ay may natutunan na naman kayo sa ating video na ito. Pasensya na po dahil baguhan lang po ako sa pag-vlog. Hindi ko pa, wala pa tayong kagamitan na hindi pa tayo nakakabili ng mga kagamitan para po i-present natin ang sarili natin na mas maayos. Pero ang hangad ko lang ay makatulong sa mga EPS aspirant, sa mga taong gustong makapagtrabaho sa South Korea dahil sa kahirapan dito sa Pilipinas at sa mababang sahod dito sa Pilipinas. Yan lang po ang goal ko, na maka-encourage ng mga taong gustong bago ang kanilang buhay, gustong pakaangat sa kanilang buhay, gustong tulungan ang kanilang pamilya, ang kanilang magulang na may sakit, gusto nilang mabigyan o mabilhan, maka-afford ng maibiling gamot at maiparanas sa kanilang magulang ang kaginhawaan ng buhay na hindi pa nila nakakamit habang nagtatrabaho dito sa Pilipinas dahil ang hirap ng buhay dito, sa totoo lang talaga. Kaya salamat po sa suporta at sana subaybayan nyo pa ang aking mga videos
at sana ma-appreciate nyo po. Thank you po. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, mga EPS aspirant. Ito po ang Alex TV, Pusong EPS Korea. Ikaw ang tunay na pusong EPS.